Yan daw ni Ruby ng abogado. Gusto yatang palabasin. Parang napagbintangan na hindi totoo. Kasi Atay, anong ikinamatay ng maalamat na Pedring Rabino? Anong ikinamatay niya? Ang Lolo Pedring ay nakagis na ng mga anak ay patay na. At saka maigsi na siya. Kumbaga 2 metro para nung mamatay siya, nasa 1 metro at kalahati lang. Lumit siya. Tapos hindi sinabi ng mga anak kung saan siya nilibing kasi pagkakaguluhan ng mga tao. Na ang halata nila ay baka may mga dala pang mga anting sa katawan. Hanggang ngayon hindi malaman ang Lolo Pedring kung saan inilibing ng mga anak, inilihim. Pero yung talagang pinagmula ng Rabino o Sibuyan. Kaya Jukan Romblon. Sila nagmula. Dito nga sila nagtagal. Ba't yan napapunta dito sa Mindoro? Dahil sumuntok nga ng tao doon sa Sibuyay patay. Nagtago dito yan. Dahil nga napakalakas. Ang kanyang kalaman ay tinatawag nating Mahika Blanca. Di halos mga sino mga kasabay niya mga kilala? Ang kasama ng Lolo Pedring na magaling dito sa Mindoro noon, yung si Itik na mangyan. Na kapag tinaga mo ay nahapon sa gulok, may salangaw. Oo, naglabanan niyang dalawang yan hanggang sa nahapon sa dahon ng saging. Ayun. Yung si Itik ngayon ay dinala sa Vietnam. Ang Lolo Pedring naman dinala din. Sa tindi daw ng laban, ang Lolo Pedring ay umuwi nung makita ay nakabalot sa damit. Umuwi rin siya dahil napakatindi ng laban sa Vietnam. Ibig sabihin, mga kasabay niya, mga kilalang mga antingero, sina Nardong Putek, gano'n? Yun. Panahon yun. Buhay pa siya. Si Nardong Putek, sina Itik, Lolo Pedring, sina Tiagong Akyat, Kapitan Ediset, yan ang mga sabay niya. Sino gayong Tiagong Akyat na tinatawag? Yung bilanggo na nakakakit sa poder, kahit nawala siyang kasi kami sa tuko. Yun ang pinakang yun ang alias daw Tiagong Akyat, Matagal yan, 1970 pa nung ipalabas yan. Isinapelikula, Ayun. Kaya na mga kusakuan, mga antingirong sinauna na namamana nila yung mga gamit sa kanilang mga ninuno, isinasalin. Hanggang ngayon ay tumatalab pa rin. Ang mga sagrado. Pero yung mga gamit nun, saan napunta? Hindi malayong baka dinala nung nagbigay sa kanyang engkanto. Kasi ang Lolo Pedring ay engkantador. Kinuha na rin yun sa kanya kasi sundo na ang panahon ng pagsisilbi sa kanya. Kapag ikaw ay sinilbihan ng engkanto, kapag ikaw ay namatay, nasa daigdig ka naman nila. Doon ka magsisilbi naman. Gantihan lang yan. Kaya Lolo Pedring ay nasa daigdig ng kaengkantuhan. Ayun. Yun naman siya naglilingkod. Kaya mahirap din kumuha ng gamit na may koneksyon sa engkanto kasi babawi sila. Pag sila naglingkod sa'yo, ikaw naman na maglilingkod sa kalang daigdig. Pag ikaw ay nawala na. Pag ikaw wala na dito. Pwede ka rin magkaanak sa kanilang daigdig sa mga engkanto kung gugustuhin nila. Pwede rin magkaanak ang engkanto sa tao kung gugustuhin nila. Yan. Parehas lang yan. Parehas lang ang nila. Kumbaga, bawian lang. Gano'n. Ayun. Yung pala ay gano'n. Sa Tablas, maraming anak lang engkanto dyan. Mga naging tao na. Hindi lang kinikwento ng mga nung iba dahil ayaw nilang kwento. Pero paano mo mapatunayan na ang isang taong Ang na-interview ko doon na babae ay pag alis daw ng asawa niya sa madaling araw, pag mangingisda, ay kung bakit nabalik yung asawa niya, kamukhang kamukha, ginagaya. Siyempre, pumapayag daw siyang gamitin. Yung pala, hindi niya asawa. Ginamit lang. Double ganger. Nung magkanak sila, babae. Tapos ang mata mahina sa araw. Kumbaga, maputing babae na ang kanilang mata ay mahina sa araw. Kaya lahi sila lang engkanto. Nasusulo sa araw. Pero yung sabi nilang wala daw kanal ang labi. Meron. Meron. Yung mga walang kanal ito, flat yan. Yan yung mga, ang ama niyan, engkanto yan. Pero nag-anak sa tao. Yan. Ayun, yung palang nun.
kakunungan doon. May posibilidad na magkaroon ng ginto kasi kung ang tatay nila ay mayamang engkanto, yung mga nagiging anak nila sa tao, pwede lang bigyan ng ginto. Shoutout po sa lahat. Pero naniniwala kayo doon sa sa gintong buhok ng tikbalang? Sadyang ang buhok ng tikbalang sa gabi ay nagkukulay ginto. Pagdating ng araw, yan ay maitim. At pagka pinatunog mo, sila'y dumarating. Kapag sinunog mo, sila'y dumarating. Kung ang bahay may kubo lang, pag sandal niyan, uuga yan. Yan na sila kasi. Ang suso nila yung buhok. Pag sinunog mo, amoy nila yon. Ay, yung sinasabi na magiging amo ka daw niya, pag meron ka nun, totoo yun. Kasi nga, nasa iyo ang buhok, ay di amo ka niya. Kumbaga, pwedeng utusan, gano'n. Pwede. Ayan, shoutout daw sa mga taga-Udyongan, Romblon. Kilala daw yun doon, Pedring Rabino. Tagaron talaga yun. Ibig sabihin, bali apo na kayo sa talampakan, gano'n. Apo na. Ayun. Kasi noon, ang Lolo Pedreng ay nag-apply sa check na magkarga ng mga drum, Ay sabi ng mga kasama, mamumura ka ng check kasi payat ka. Ay galit ang check doon sa payat na trabahador. Sabi ng Lolo Pedreng, ipunin nyo lang doon sa pit ng dump truck yung mga pinagugulong na na krudo. At ako ang magkakarga. Ay di inipon-ipon nga doon sa pit ng dump truck. Ay sabi nung check, ayaw ko trabaho liit na tao, tamad. Sabi niya, hindi ako tanggap niyan. Hindi naman pinapansin ng Lolo Pedreng, tulian tulak. Pagdating doon sa pita ng dump truck, hinawakan niya yung drum truck. Iniit siya sa taas ng dump truck yung mga drum. Yung check sa takot ay umalis at wala kami mix sa takot. Ano daw masasabi niyo sa Dato Manong, yung magkasugpong na ahas? Ano daw tunay nun? Yung magkadugsong, yung parang bilog. Anong tunay nun? Bato o ano? Hindi ko nakikita ko ng itsura niyan. Hindi kayo pamilyar sa Dato Manong. Ayun. Pamilyar lang kayo sa mga gamit na talagang gamit na gamit nung una, Ang simbolo rin ng swerte. Depende sa tao kung nakalinya sa kanya yung ahas, swerte yan. O kung minsan naman ang ahas ay simbolo ng tukso. Diba? Ibig sabihin yung lolo nyo, anong kalimitang gamit nun? Sa palagay nyo, salita o agema talaga? Hindi, meron siyang tinatawag na libro, mahika, blanca. Naroon ng mga salita na kapag binigkas niya, nangyayari ang gusto niya. Pwede siyang mawala, pwede siyang malakas, pwede siyang magpalit ng anyo. Shoutout pa rin Galios, Ricky. Kay Eugene, Will Abaw, shoutout. Sa lahat po nang hindi ko na shoutout. Hindi tinatanggap. Pero mga mutya, nagagamit din kaya yun sa palagay niyo? Sa tingin ko, parang hindi. Hindi, mga salita lang talaga. May salita. Orasyon, mga gano'n. Medalya, kasi yung kay Edgar galing sa Lolo Pedreng. Anong medalyon nyo? Ang medalya nun, nakaluhod ang tao. Nakaluhod ang tao. Parang sinukuan. Ano doon? Saan gaya ka? Wala ko ng nagkabartero na Wala ko ng medalyon. Ay anong paliwanag nyo sa sa mga baon na walang mata? Ano yun? Sadyang may puno, may puno talaga na ganon. Oo. Diyan sa bungabong, meron dyan yung na kapag kinuha mo, buong isang buwig, lahat walang mata. Nasa bungabong yan. Binibenta rin nila yan. Sadyang pag bumubunga sila, yun ang lalabas. Ay, ba't nung una, may napapansin na kung nilalagay sa bayawang nila yung yung buto ng ahas. Para saan yun? Sa pananakit ng baywang, magaling yung buto ng ahas, tinutuhog yun ng tansi. Kaya sila may suot na ganon. Malakas yung magtanggal ng sakit ng baywang. Kaya nakalagay sa gabi yun. So, yun namang iba, nakita ko sinisunturon, mga buto ng tao, yung tuhod. Ginagawa din nila yung tuway. Pagka siyam na buto ng tuhod ang dala mo, siyam na kaluluwa ang nakapaikot saya. Ganun yun.
Pero depende din yata yun sa alpamilin kung paano mapagana. Depende. Siguro, pinapakain nila ng dasal. Sa ating gabi, maririnig mo, sila ay nagdadaingan. Kasi nakapinding yung kaluluwa nila. Dahil nasa sayo lahat yung mga bayugo. Yung buto. Marami niyang gumagamit ay ang mga pulahan o tinatawag na mga tadtad. Ayun. Buto ng tao na kinukuha sa sementeryo sa ating gabi. Hindi ka masama yun para sa inyo. Ano yun? Makakaliwang gamit? Para makakaliwa kasi bakit nila pinakikialman yun ay pwede nang manahimik yung tao. Oo. Pag yan ay nasa tuhod, magtataka ka kung bakit naando sa talampakan. Lumalakad yan. Kung minsan, pag wala doon, sa ulo, naroon yung butong bayogo, lumalakad dyan sa ilalim ng nitso. Yun ay pagtataka mo. Kaya kinakapa nila yan sa gabi para hanapin yung dalawang bayogo. Pero para sa inyo talaga makakaliwa kasi inaalipin nila yung taong namayapa na Sa kaliwa talaga yan, sa kadiliman. Kasi ang taong patay na hindi na dapat ambalain o abalahin. Dahil yun nga iba, nahingi pa ng dasal para makarating sila doon sa tinatawag nilang postal. Yung daluyan na makarating ang kaluluwa doon para sila mahatulan. Kung alin ang lamang, kung mabuti at masama. Walang pinipili dong reliyon. Ang tinatakot yung nagawang mabuti mo. Kung nakalamang ay mabuti, ligtas ka. Kung nakalamang ay masama, nasa kaparusahan ka. Sa impyerno. Ganun. Yan, pero sa pagkakalam nyo, yung namatay o namayapang tao, saan pumupunta ang kaluluwa nun? Kasi ang pagkakalam ko, hahatulan pa yon sa darating na panahon. Mayroong kaluluwa ng tao na kapag sa tubig namatay, ay nasa tubig. Ay, ibig sabihin, hindi aakyat yun. Katulad ng lumulubog na barko. Hindi sila makalis doon dahil hawak sila ng dagat. At binanggit sa Biblia yon at sinabing iniluwa ng dagat ang mga patay at hinatulan ayon sa kanilang mga gawa. O ano ba yung iniluwa? Puro kaluluwang namatay sa tubig. Hindi sila nakakaalis doon. Ano daw bertod ng gintong karayom? Depende rin yan. Kung ibinigay sa kanila, alam nila yan kung bakit sila nagkaroon ng gintong karayom. Yung kumbaga kung sino nagbigay, dapat sinasabi. Yung karayom na walang butas. Yung mga karayom na walang butas ay ginagamit nila yan sa mga kulaman. Na mga tusok-tusok na yan. Ayun ang pinagagamitan nun. Pero madami na kayong encounter na mangkukulam. Sa pool na kayo naging manggagamot. Pagka dumaan ako sa sambahay at nag-amoy kandila, ang tapat na yon ng kukulam yon. Ayun. Nag-amoy kandila talaga. Kandilang itim kalimitan. Kasi ritual nila yan. At saka hindi sila makatingin ng diretso sa tao. Laging sila nakatungo. Yung mga mangkukulam. Yung mga ganyan. Ayun. Hindi yan makakadiretso ng tingin sa'yo pagka ikaw ay divine or hindi ka lumilihis. Kumbaga divino. Pagka divino na ang gamit mo, yung Mahal na Birhen, Jesus Christ, Saint Benedict, mga divine, ay kalas ang kaliwa. Hindi na pipili yung umano sa'yo. Ayun. Ang magagaling sa gamutan, pangilang ahas, dala ang bukol sa suso niyan. Pinakamalakas din pumatay ng Saint Benedict. Napakagaling niyan. Lahat ng evil forces kinatatako niyan kung pangalang niyan. Tapos yung kampupot na itim, kailangan meron ka rin yan. San Benito. Mahal na Birhen. Kasi ang Mahal na Birhen ay sumusurrender ang lahat ng mga hari. Kumbaga, napakagaling na panggamot din ng Mahal na Birhen. Divine din yan. Diba? Infinito. Dala din, ang infinito ay halos kasamahan na rin yan. Kasi yan ang una na naghabulan, na pag-asa niya siya na ang una, yung pala, meron pang nahuli. Naghabulan. Ang infinito ay magaling sa mga anuno. Pwede mong kausapin sa katawan ng tao ang nakasapi kung meron kang infinito. Kahit tutukan mo lang ng kamay, pwede mo na siya makausap. Parang ganun. Kung bukas naman ng third eye, kaya mo siyang kausapin sa labas. Sa mata lang, sa isip, pwede kayo mag-usap. Pero sa third eye, sa third eye, pwedeng makausap mo siya ng mata sa mata, isip sa isip. Hindi ka maniniwala na may babaeng
nalaban ng pustahan. Nandito tayo sa Mindoro. Ang tao nasa Maynila. Bibilangin ang bahay sa loob kung ilang tao. Walang mintis. Nalaban ng pustahan yun. Taga saan nyo? Taga Iba Sambales. Yung babae na yan ay Sining Ocampo. Yan ang babaeng napakalakas ng mata. Tagos ang bundok ng mata niyan. Shoutout po kay Ryan Montellana. Ayun daw karayom na luno. Anong paliwanag niyo doon? Yung karayom na luno, yun nga, karamitan, ginagamit nila ngayon sa mga kulaman. Minsan, sa iba pa rin kapangyarihan, may pinagagamitan pa rin. Kumbaga, mga pinagbabawal, ano? Oo, hindi sila mahilig. Pero, siyempre, tayo ay sa kanan, sa liwanag. Hindi tayo gumagamit ng mga ganyang pamaraan. Saka kung meron tayong alam, hindi pwedeng ibulgar kasi baka gawin. Oo, baka. Pero marunong din kayo. Hindi nyo lang alam ko ang proseso, kung paano kinukuha ang kulam, kung paano ginagawa ang paraya. Alam ko ang proseso. Kaya alam ko ring labanan sila dahil alam ko ang proseso. Ayun. Oo nga, dapat alam mo yun ng mga manggagamot talaga. Astral projection daw. Ang astral ay ginagawa sa pamamagitan ng pagtulog. Kailangan ang iyong posisyon ay tama. Nakaayong ka sa west, north, south, east. At bago ka matulog, kailangan nakaprograma ang iyong pupuntahan. O kung tinatawag nating traveling postal. Yung traveling ay astral na yan. Magta-travel ka sa isang lugar na bukas. Nakaplano yon at mararating mo yon. Kung gusto mo sa Amerika, kung gusto mo sa gayon, makikita mo, pati asawa mo kahit nag-abroad, makikita mo kung anong tayo. Sa astral. Ay mataas na uri na ng karunungan yan, astral. Ang astral ay itinuturo yan sa India. Sa India. Sa India. Sa India din itinuturo yung tinatawag na yung mahirisi. Ang mahirisi system, kahit paikulong ka sa loob ng drum, pwede kang kausapin sa labas. Ganong kataas ang mahirisi. At ang lahat ng taong nakayapak ay kayang basahin kung yan ay papatay o hindi o magnanakaw. Sa paa lang, kapag hindi nakasapatos, kaya mong basahin siya. Kapag nag-aaral kayo ng mahirisi. Pero yung astral, nagagawa niyo yun? Oo, nagagawa ko na yun. Ayun daw, inagas na sanggol, yung patagas. Yung mga patagas na yan ay... Anong kaalaman meron kayo dyan? Yung patagas ay pampakunat ng balat na yan ay nakalagay sa 7 palyok na sapin-sapin. Doon sa ikapito, yung huling tagas doon, yun ay iniinom sa ilalim ng tubig. Hindi maiinom yun Hindi kaya basta pag ininom yun, yan. Kasing kunat at ng balat ng dragon ang iyong patagas. Pero, 7 palyok yun. Oo, 7. Sa ibabaw. Pero hindi talaga maiinom yun ang wala sa tubig, kasi kaibang amoy nun, Nakalagay sa buti, tapos doon mo ututin sa ilalim ng tubig. Pero makakaliwang gamit din, Makakaliwa, Depensa rin yun. Pero madali rin kumuha ng gamit sa Tagibulag, katulad ng pusang itim. Ang pusang itim ay ibabaon mo ng 7 araw. Tapos pagka yan ay bulok na, kumuha ka ng bata, dalhin mo sa ilog. Hugasan mo isa isang buto. Kapag nahagip mo na yung butong Tagibulag, yung bata umiiyak na. Hindi ka na makita. Yun ang iingatan mo doon sa buto ng pusang itim. Ayun ang Tagabulag. Anong ulitin nyo nga? Yung pusang itim ay ibabaon mo. Ano yun? Itim na itim? O puro yun. Pati mga kuko. Pag inabulok na sa loob ng 7 araw, huhugasan mo yon sa ilog. Magdadala ka ng bata. Ngayon, pag hinugasan mo isa-isa, hanapin mo yung mga buto-buto nun. Kapag nahawakan mo yung butong yun na, hindi ka na makita ng bata. Alam mo nang umiiyak na, yung hawak mo, yun na yun. Yun na yun. Yun na yun. Hindi ka na makita kaya umiiyak eh. Oo. Hinihugasan mo. Ayun. Yun pala ang magandang Tagabulag. Ay yun, may araw na dapat kunin yung pusa. Ibilabaon nyo ng Biyernes or Martes. Kapag gagawa kayo ng mga ganong pagkuha ng Tagibulag. Ayun. Yung yung na, yung kinikwento ko sa kayo kanina ng Tres Cantos, Tagibulag yun, kasi nasa loob siya. At may password yun. Pag ihawak mo,
Para palang Facebook yun. Oo, parang sabihin mo, ako ang hiwaga ng bunga ng nyog. At iikot ka sa isang kahoy. Pag ikot mo, hindi ka na makikita. At taga-bulag din yun. May password na binibigkas. Ayun. Ganun yun. Adi, paano kung may hawak, may pumasok ng bangko? Di maubos ang pera sa bangko. O, pag ginamit sa kawalang... Pero lahat naman ng agimat may pangontra, ano? Merong hindi. Merong talaga. Agimat na walang kontra. Ano yun? Anong? Tagibulag. Tagibulag. Anong kontra mo doon? Hindi mo makita. Anong babarilin mo? Hindi mo makita. O, di buhusan mo ng harina. Hindi mo. Yan ang gamit na walang kontra. Ayun. Pinakamataas na uri yan. Kung yun daw po sang buhay ibabaon. Kung saan patay, papatayin mo yan para mabulok. Ayun. Yun pala yun. Kalapa nila basta na kumuha ng tagibulang. May proseso yan. Ayun, sa mga kabalkona, tanong maganda. Ang kabal ay kapag kayo nagkita ng banaog na matalas, sa igayan nakukuha, wala yan sa dagat. Matalas yan. Magaspang. Ayan, kasi laki ng irok, ting-ting. Pag ibinabad mo sa tubig at inina mo, kukunat ang balat mo. Kahit ikaw mismo, itaktak mo yung patalim na hawakan mo, hindi tatalab. Kahit ikay magayat sa katawan. Abraham Jose, shoutout po sa iyo sa Riyadh. Banaog sa gubat, wala sa dagat. Iba yung sa dagat. Iba pa yun. Ayun, may banaog talagang itim na nasa bundok. Ayun. Papakunat yun ang balat. Yun pala ang pampakunat. Ang isa pang pampakunat, kung ikaw ay may santong hubad. Yung medalyong santong hubad ay dala ang kunat. Hindi yung santo ninyo. Hindi. Hindi yun. Ay medalyang nakatalapi. Kasi ang santong hubad ay sapol sa mundo. At yan ay pwede kang lumaban ng lantaran sa barilan. Sino yung santong hubad na tinutukoy? Si Adan? Hindi. Yun ang santong hubad, yan ay mga taong sinauna na kaya sila'y hubad. Sila nga yung sinasabing tao noon. Oo, may nagtatanong about do sa pinagbigtihan na lubid. Mga pinagbigtihan sa halimbawa yung tao nagbigti, kukunin mo yung lubid. Di parang binibigti mo rin yung mga nagbibinta ka ng mga isda, mga Pwede kayong umunlad, pero pag kayo nagka-problema, magbibigti ka rin. Yun ang karma niyan. Gagawin mo rin yung ginawa ng tao kasi binibikto mo yung mga parang binibikti mo rin yung mga pero malakas. Aprobado yun. Kaso pag nagka-problema ka, ay kung anong ginawa nung ginamit ng tao, magbibikti ka rin. Nako, mahirap palang gamitin yun. Kumbaga may singil, may singil yun. Ayun. Kahit na ang isda may amoy na, mabibili pa dahil nun. Ibig sabihin talagang aprobado sa ganon. Kaso, ano yung buong kukunin nyo o pwedeng pumilas lang kayo? Kukuha ka lang ng kaunti. Ayun. Tapos, kapag mailap ang hayop, lagyan mo rin yung lubid ng mailap na hayop. Naamo ang hayop na mailap kapag nalagyan mo ng lubid na pinagbiktihan. Maestro Dave, shoutout. Ayun pala yun. Ibig sabihin may balik talaga yun. May balik. May karma. Ayun. Anin mo ang unlad. Kapag naman ikaw umunlad, magbibikta ka rin. Ayun. Tunay, totoo yan, totoo. Iba talaga kayo magpaliwanag, Ayun. Ano yung mga, sa palagay nyo, may mga gamit talaga na may rebulta sa tao? Meron. Yung mga halimbawa, sabihin na nating tigal po. Ang tagal po ay salita ang ginagamit dyan. Ginagamit din sa gamutan yan para maulim sa katawan. Ang tagal po ay gamit sa mga librito. Galing yan, mababagsik yan. Pero wala siyang balik sa nagamit? Wala. Wala naman, Panghuli yan, panghuli lagi yan. Depende sa tigal pong uri. Yung halimbawa, ang tao itataga, hindi niya maibaba ang kamay. Naka-stop lang yan. Oo, gawa ng naunahan. Naunahan.
Ayun. Ayaw, wag go tayong gagamit nung pinagbigtihan, yung pala ay may karma, Pag na problema, ay gagawin mo rin yung ginawa ng tao. Nung may-ari, Ayun. Kayo, wala kayong bulaklak ng pakaw? Wala. Ang magagaling dyan, yung mga mutya sa litap-tap, magaling sa tindahan. Bato balani, na babasahin mo lang yung paninda mo na tubig. Paninda rin yan. Yung sampalok, takam na takam. May dala sa iyo noon. Kahit sa pagkain, sa napakagaling ng sampalok. Bibinyagan mo lang yon. Kung saan mo siya dadalhin. Kung saan gagamitin. Ayun. Pagka may sinubo mo sa bibig, napakagaling mo naman sa babae. Ganun yan. Kasi may natawag yata sa inyo. Wala. Ayan. Meron yan. Ay, na pare. Ay, nandito kami sa aking kaibigan na vlogger dito sa kasi yung nasa Facebook si Kamang yan. Andito kami. Dito. Siyempre, dito kami na-develop Kumbaga, sila ang magaling mag-interview sa akin. Kaya ko naman sagutin. Ano gayan? Ayaw. Ayaw. Ayan. Ayan, mga kamangyan. Yun nga lang, meron palang balik huyo. Tapos yung sakyan. Pero aprobado daw talaga, yun nga lang. May balik talaga. May kausap ako kasi siya, kaya hindi natin nabalahin. Kunting paggalang tayo at may kausap. Yan, Pagka yan shoutout ko kay Maestro Alas. Magdadrive ko hanggang Mansalay. Alas tayo na. Sa gabi tayo, walang traffic kasi sa gabi. Tapos walang checkpoint. Magandang ilaw. El Reo Gutierrez Villanueva. Huli. Shoutout sa Brad Carlo Oñate. Maestro Dave. Pwede naman brother, wala namang problema yun. Walang problema yan. Ayan mga kamangyan, Angel Rex. Ating antayin lang nating matapos si tatay. Tatanong naman natin sa kanya yung about po sa sabong. Kung meron siyang alam, Sige. Kasi madami naman. Lang ako pare, tatapusin ko lang interview. Madaming mga nagtatanong nung gano'n. Sagutin ko rin sa sabong. Totoo rin live na nangyari na Nangyari na, may proof na rin. Kumbaga, dokumentado na yung sa sabong. Abraham Moses, shoutout. Okay, sasagutin natin yun. Yung sa sabong tayo. Ang pagkuha ng galing sa sabong ay nasa pamamagitan ng tungkong buhay. Ang tungkong buhay, yung pinaglutuan magdamag na nabuhay yung isang tulos dahil sinasaksakan nyo ng saging. Kapag yun ay nabuhay, maghahanap kayo ng baliti na malaki. Ipapako nyo yun doon sa puno at maririnig nyo daingan sila kasi mainit yun sa kanila. Ngayon, sabihin mo kung saan ka nakatira para pagdating ng hapon pupunta yon, mag-asawa yon at ipatatanggal sa iyo yung posting ibanon mo doon sa ugat ng baliti at humiling ka sa sabong. Sabihin mo, ang kailangan kong kapalit ay sa sabong. At may kondisyon yon. Kapag yun ay binigay sa iyo, tuwing dadating sila, kakanta ka. Ang kantahin nyo, yung bahay kubo, para madali. Kada dating nila, kakanta ka. Yan ay matigas na bagay, parang tigas ng kakawati. At kung saan nakalagay ang tari, doon mo ilalagay. Walang taga na hindi dikit kasi panudla ang tawag doon. Kasi nakakuha kami niyan. Na dito sa baliti ng Kalapan, na ang aming manok ay hindi inalagaan. Rhode Island, lumabang kami sa Texas. 16,000, ang aming 12,000. Kay Balba, ang aming kalaban sa bako. Isang taga, wasak ang mata. Walang tama sa katawan. Nanalo kami kasi hindi makatusik yung kanila. Wasak ang mata. Dumating nung gabi yung nagbigay. Tuwan-tuwa at
kumbaga natupad yung kanilang... Pero doon sa ano tay, sa binutas daw ng bubuyog na lampasan, anong paliwanag mo daw? Kasi sa sabong daw yun. Hindi totoo yan. Nagawa na namin yan. Yan ay salamin ng patay ang aming nilagay. Walang nangyayari. Ang kahoy na butas ng lampasan ay magaling. Bubuyog ang bumutos. Yan ay kung tawagin baliw. Yan ay pag bumutas diretso ng diretso. Oo. Yan ay magaling na dalahin sa mga taong may kaaway. Lampasan, kumbaga. Hindi makikita, di tagabulag din. Hindi ka pinapansin. O di tagabulag nga din. O normal ka. Pero hindi siya sa sabong. Hindi totoo. Nagawa na namin yan. Yung pang salamin ng bulag, nilagyan din namin. Ay lalo nagkabulag-bulag na. Ayun, baka naman tayo kasi ang sabi nila, yun daw ay kukunin mo talaga, bubutasan mo talaga yung nicho. May tawag na naman ikaw. Oo. Yung pagong na puti. Yung pagong na puti, kapag nakahuli kayo, yan ay puting-puti. Yan ay ibabaon nyo doon sa pinto ng sabungan. Tapos yung inyong manok, sa ibabaw nyo idadaan ng bakod. Huwag nyo idadaan doon. Sa pinto? Ay bawal naman yun eh. Hindi, yung papasok ang tao, di ka may gate yan. Oo. Hindi doon lahat dadaan ng may-ari ng manok. Yung lahat ng dadaan doon, wala nang pipiliin ka. Pwede mo nang labanan kahit alin. Ay hindi, di makikita kayo pag binaon nyo yun. Abay, sa gabi mo ibabaon. Dahil sa gabi wala nagsasabong. Siya nga Oo. Sa umaga, ang iyong manok huwag sa pinto dadaan, sa bakod. Sa bakod ng bahay. Ng sabungan. Ay di makikita nga nung Hindi, ihagis mo. Para makalusot yung manok mo sa bakod, ihagis mo pataas, sambutin doon sa loob. Ay, di alam na may pamamaraan, may daya kayo. Hindi daya yun, legal naman ang labanan. Oo. Yun. Yung puting pagong. Pero totoong may puting pagong. Meron. Nabuhay. Oo. Ang meron niya sa Ruas, si Emiliano Calaton. Namatay, kinurakol, buo pa hanggang ngayon. Kasi laki ng piso ng Rizal. Puting-puti. Pero kaya hindi nagamit, ay hinuli ng mga anak nang hina, namatay. Ayun. Pinaglaruan. Pero talagang meron talaga. Meron. Naroon. Ayun. Pag-ong na puti, gagapiso, ay hindi na pakinabangan at hinipo ng mga anak, namatay. Tsaka hindi pa nila alam ang proseso kung paano gamitin sa sabong ang manok na puting pagong. Yan, naaari talaga yan. Pero mahirap dalahin yan kapag sa bundok, lagi kang iwan. Tulad ng mga suso. Hirap din yan sa paglalakbay sa bundok kapag dala mo yung mga mutya ng suso. Pagong, iwan-iwanan ka. Pero kayo, tumanda na kayo ng ganyan. Para sa inyo, may katotohanan ng aswang. Meron. Ang aswang ay yan ay merong kinakain batong itim. Na kapag yun ay nailuwa, sila'y nauulian. Oo. May gamot din sila na pwedeng maulian. Pwedeng bumalik. Pero yung encounter nyo sa kanila, personal talaga, nakita nyo. Personalan yan. Anong itsura? Ang aswang ay natural na tao pero walang ititira sila. Pati bata, gagawin nila aswang. Hindi, yung balat nila. Normal. Normal na balat. Pero yung mga siko nila, itong ganito, ay makakapal. Kasi minsan nag-aanyo silang aso. Kapag aso sila tiwarek, mataas ang puwet, mababa ang una. Oo. Ganon sila. Ayun. Kung ano makita nilang hayop. Pero nakikita nyo mga vlog sa Facebook na nakabrep. Tunay yun, aswang. Hindi rin. Nagpapahid sila ng langis. May langis silang pinapahid bago sila umalis. At sinasabi nila, pagpunta sa simbahan, ni si Santa Maria ay walang Diyos bago lumipad yan. Sinasabi nila yan, si Santa Maria ay walang Diyos. Lilipad yan. Kapag gusto nila pabo. Pag ang gusto nila baboy. Kung anong ibigin nila, hayop, nagagawa nila yan. Ayun. Ganun. Totoo yan. Engkanto, anong encounter nyo sa engkanto? Ang engkanto ay katulad din nating tao yan. Mayroong malaki, mayroong maliit. Pero yung sinasabi natin dyan, yung... Ang mga engkanto di Diyos na puti ay napunta sa simbahan. Nasimba yan. May katoliko, may iglesia. Kasi may engkanto ako nakausap, ang kinakanta niya sa iglesia. Hindi nila alam, may nasimba sa kanilang mga simbahang engkanto.
Encanto de Diyos ang tawag doon. Ano yung mga tao din? Hindi, tumutulong sila sa tao sa panggagamot. Tumutulong Yun. Sila ng kung anong ibig nila. Ayun. Pasilip daw ng kwintas nyo kung papayag daw kayo. Yun. Ayun. Yun daw. Ito yung kampupot na itim na hindi nakikita. Kapag ito'y nakita mo, tatalian mo para makabalik ka sa puno niya. Ito'y natalab sa papel. Pero napakatigas nito, hindi halos talba ng lagare. Hindi. Sa 1,000 manggagamot, swerte na makakita ka ng kampupot na itim. Ayun. Dala nito yung mga doon, yung mga epilepsy, dala nito. Yung hindi makatulog, dala nito. At kapag dala mo ito sa gubat, hindi ka gagalawin na engkanto kasi niluluhuran nila ito. Kumbaga, pinakasagradong puno sa kanila yan. Oo. Yung libretong walang sulat, may katotohanan yun. May sulat yun na may araw siya, may sulat, may araw siyang wala. Ibig sabihin talagang eksisyon na tunay. Tunay yun. May araw siyang makikita mo may sulat, may araw na wala. Burado. Ano yun? Saan galing yung mga librong yung gano'n? Mga libretong yan, ang minsan hawak ng mga paring aswita, na kapag nakuha mo, hindi yan nababasa para yung gabi. Kahit lagay mo yan sa tubig, hindi nababasa. Hindi nababasa ang pahina? Hindi. Ayun. Di nandun yung mga salitang buhay talaga. Naroon sa librong yun ang panggagamot. Naroon din sa librong yun ang pagbibigay ng sakit sa tao. Good or bad ang nakalagay dyan. Ibig sabihin yun, nagagamit sa kaliwa. Oo, naroon. Left and right. Aba? Pero mahirap patagpuan yung ganyan, ano? Hindi, kaya nga naroon ang panggagamot, kaya nakalagay din doon sa kaliwa, kaya mo alamin kung naroon ang kahinaan nila. Kasi naroon ang paggawa, alam mo kung paano kontrahin, kaya nakalagay doon. Sagot. Tinan mo? Yan tinatawag na extraordinary SP. Kapag ang tao ay sumabay ang butiki sa pagsasalita, totoo ang sinasabi niya. Yung kambal na buntot ng tuko, butiki. Ang kambal na butiki ay ginagamit sa taong pagpapahiwalay. Kung gusto nyong pahiwalayin yung inyong mga kabet, ay yung magkasangang buntot ng butiki ang ginagamit niyan. At yan, kabukasan ay nagbababag na. Paano ang proseso daw nun? Ang proseso niyan ay inilalagayan sa langis. Ang langis na ginagamit niyan ay yung baong walang mata. Ididikit mo yung picture nila pagtatalikuran mo. Nasa gitna yung yung buntot ng butiking magkasanga. Yan. Hiwala yan. Kasi nga magkasanga eh. Kanya na niya. Ipitin mo sa gitna. At maghihiwalay. Walang sala yan. Sa litrato lang isasapin. Iniipit. Magkatalikuran sila. Ayun. Dami ng alam nila dyan. Ganun ang paggamit ng mga magkasangang butiki. Yung buntot ng butiki. Ano yun? Ito ay nakita sa loob ng sa loob ito mismo ng kuweba. Isipin nyo, sa loob ng kuweba, ang halaman kapag hindi naarawan ay maputla, no? Pero siya baliktad. Siya ay naging ginto, siya ay madilaw. Anong puno? Ito ay dahon ng nyog. Ibig sabihin yung tubo ng nyog ay sumibol sa loob ng kuweba, pero ang kulay niya ay dilaw. Lahat ng halamang hindi naarawan ay namumutla. Kabukurang siya ay naging dilaw. Ito hiwaga. Ito yung kambal? Hindi. Yung bunga yan, yung dahon yan. Yung dahon, Ibig sabihin, sagrado ito. Ito ay merong basbas ang engkanto sa lugar na yon na ito ay nagkaroon ng kapangyarihan. Nasan yung pinagkuhanan niya? Ito ay buo. Sa tindahan yata. Nasa tindahan. Sa tindahan inilagay? Doon sa kasama natin. Sino? Si Rodel. Si Rondel. Nandun ang puno nito. At sasayin ito ng kasaganaan. Ito naman kay Sherwin to. Remembrance nyo kasi ito.
Dilaw na. Para yung kotse mo. Ganda, dilaw na. Yung yung mga mutya niya. May mga mutya siya dyan eh. Ano mutya? Bale, yan? Pamangkin nyo o apo nyo? Rabino ang kanyang ina. Parang damit na lang ang pagitan. Bertod P. Tiller, shout out. Luma ng lalagyan, no? Laban mo naman. Huwag mawala ang bisa. Huwag mawala ang bisa. Yung itlog ng ahas, yung itlog ng kubra daw. Ito ang itlog ng ng ahas. Ito ay kapag ibinabad mo to sa tubig at ininom ng manok, pwede nang ilaban ng manok. Dahil ang tingin nila doon sa kalaban ay ahas. Pwede tumakbo ang kalaban. Ito. Ay, ano yan? Nakuha sa loob ng kahon, may pangil. May suloy, Ito yun na, pero may suloy. Ibig sabihin, kapag sumusuloy, ay kasaganaan. Pwede rin itong, dala-dala lang ito ng mga nagta-travel, yung buy and sell. Yung mga nagtitinda ng buy and sell, magandang dala niya. Kasi sumusuloy siya. Buhay siya. Ito naman yung madulas ang katawan. Kapag ito'y nakababad sa tubig at iniinom mo, hindi ka pwedeng mahawakan. Lagi kang dulas. Ito. Ay, hindi kaya madulas ang swerte dito? Hindi. Yan ay sa dulas. Parang mutya siya ng igat. Ganun siya. Ay, may berde, Yung sariling nakabagsak na, hindi yan pinigkas. Ano yan? Galing sa loob ng kuweba, yan ay sariling nakabagsak. Ito ay galing sa loob din ng kuweba o mga sumisibol. Kumbaga sumusuloy sila. Ito, maganda rin itong ilagay na kasama ng pera sa tindahan. Lahat ng mga sumusuloy ay nagdadagdag ito ng good insignia. Good fortune kung tawagin to. Crystal ang lube, Parang may talukap po. Ito. Yan ay parang sungay. Katuro sa kuweba sa loob, nakaturong gayon. Hindi kinuha ko. Ito yung mutya ng labong. Ito ang mutya ng labong. Ito. Yung giling-giling siya, Ito ang mutya ng labong. Ito ay dala ang bala. Dala din ito ang negosyo kasi sumusuloy siya pataas. Mutya ng labong, ito. Yan, magaling yan. May kuntil nga. Yan, guit-guit yung parang talukap na inaalis. Mutya ng labong, hindi makita. Ay, ito. Yan. Ito yung mga good fortune na sumusuloy, nalaglag na. Yan. Kasama ito ng pera. Halimbawa, ang lalagyan niya ng pera nasa rinula, kasama ito. Pwede ito. Pwede yan. Good fortune. Ito. Yan. Puti. Pero sa palagay niyo, pagka nakita ni wala na nga palang inyong boss na si Dolpe, wala na si Dolpe. Matagal ako dyan, 8 taon na ako kay Dolpe na nagtrabaho. Na minsan sinasama nga ako pag-withdraw ng pera. Na nung matandang dala ang kapatid niya na hindi kami nakaranas ng mga hold up. Minsan ang pera ay hawak-hawak ko lang. Kabalot sa lalagyan ng pandesal. Kasi noon ay kasama ko yung inkanto ko na nasa taga-Karatong. Basta pag siya kasama ko, pwede ako. Ibig sabihin, matagal kayo nagtigil sa Batangas? Matagal. Ikot ko ang buong Batangas. Lahat ng matitibay na antingero, kilala niyo dyan? Oo. Dyan ako nakilala sa pamagitan ng Luno, sa San Luis, sa Lemery, sa Litagtag, sa Cuenca, sa Rosario, sa Laia, hanggang umabot kami ng Dolores, Quezon, kay Colonel Kenyon, natulog kami doon. Ibig sabihin, yun nga, nung hawak niyo pa yung medalyang Luno. Yung medalyang Luno, hawak ko, ay para akong isdang inilalako nila. Kapag barilan, ako nakataya. Ganon. Ibig sabihin, nasa na yung Luno? Sayang naman kung... Napasangla sa pulang lupa, sa nag-abroad, at hindi na yun mapapabalik. Ay, hindi na yun. Malabo na yun. Doon kay Maning Suway sa San Pablo, si Galabia ang nagsuri nun. Na si Galabia ang pinakamagaling na mga lalaki sa San Pablo, family Galabia. Na hindi makuna ng picture
yung aking lono. 24 shot. Hindi siya nakakuha ng larawan. Kasi pag nakuha yung larawan ng lono, yun na din ang galing. Sa Bawan daw, sino kilala nyo? Sa Bawan? Sa Bawan. Di ba yung Bawan ay... Batangas. Doon nga kami nagtagpo ni Sobel, sa Bawan yata yun. Sobel. Ayala Sobel. Ang driver niyan si Angel. Doon tinawaran ng 2 milyon. Yung gamit ko nang namagitan doon ay si Mabuyo, yung kasama sa Quadra de Jack. Shoutout kay Commander Toothpick. Siyang humarap kay Ayala Sobel nung yung gamit ay tinesting. Harapan na hindi nga talba ng camera, hindi makunan. Kaya sabi noon ay pasado na. Ayaw kong ipabaril kasi irihiya sa akin maglilingkod yan. Ay sabi, magkano? Ay hindi ako naimik kasi nakasulit sa kanila. Hinalaga ng 3 milyon. Pero ang usapan namin 2 milyon, hatian. Ay bakit napunta sa sanglaan? Ay nung hindi nga pabawasan do sa 3 milyon, umalis na si Sobel, dala na yung pera. Si Atty. Suarez, kasama yan. Ay, ibig sabihin, hindi nagkasundo? Hindi nagkasundo kasi ayaw nilang pabawasan sa 3 milyon. Ay 17 ang ahinte bago nakarating kay Sobel. Merong nakarinig lang, sumama na. Ay di sabi ko, wala naman kayong puhunan. Bakit hindi nyo ibinagay? Ay di kayo nakatanaw ng tubig ay hindi nakainom. Ay, ang galing, no? Binigyan ako ng pamasahe ni Sobel, 5,000 para umuwi ng Mindoro. Ay, nasa na ngayon yung gamit? Kumbaga, nung bago kayo lumuwas sa Mindoro. Pag uwi nga sa amin, may humiram na tao nang sabi, mayroon daw siyang masilang lakad. Pinahiram ko. Kasi ako malambot ako magpahiram. Kaso, ang nangyari, napasangla na. 250,000 ang sanglanon. Kung kapatid niya daw ang Tio Mario at Imbit Rabino. Kapatid ko yan. Yung Mario, yan ang may anak na Siman. 2. Ang Kuya Imbit, ang may anak na 4. Nasa abroad lahat. Sa katwiran niya. Ay, kapatid niyo yun. Kapatid. Mas panganay sila sa inyo. Matanda sila. Ako pang-6. Pang-6 kayo. 2 kapatid ko sa abroad. Nasa Europe, Austria. Parehong nursing. Si Lydia at si Consita. Kilala nila, no? Oo, kilala. Rabino family. Palibasa is na rin pagkakataon. Sana tulungan nyo kami na si Orbin Rabino ay tangkilikin sa Oriental Mindoro na ipanalo po natin. Yan po ay may puso, may gintong puso at mapakumbaba. Baka po mabago ang ating buhay. Kasi lahat po ng mga politiko ay nag-a-apply para magkatrabaho. Di po ba kaya kayo nagsasalita ay ang inyong paliwanag ay kung meron kayong magandang kaalaman. Siyempre, ang mamayan ang mamili kung meron kayong kaalaman. Kung wala, hindi kayo boboto. Ayun. Nag-a-apply sila ng trabaho. Lahat yan. Lahat ng mga senador, nag-a-apply ng trabaho yan. Pero kaso, masakit po sa ating government ngayon. Batuhan ng putek. Hindi na natin malaman kung ang mga prinsipyo pinaglalaban nila ay may pakinabang. Ay narong marinig ninyo, may nagsasalita ng buang, bangag. Pero wala kayong marinig ng mga plataforma. Kaya nakakaisipin na hindi tayo makapamili ng maayos na tao. Di po ba? Ako po ang naghahamong kung sino man ho nakikinig. Ang atin hong ekonomiya ay kaya kong balansehin sa pamagitan ho ng susi ng kaisipan, punta sa kawalan. Yang siyabo na yan ang pinoproblema, kaya ko pong lutasin din yan nang wala hong papatayin tao. Paano? Ay hindi ko pwede bulgar. Hindi. Ang nakakaalam lang nito ay Pangulo. Kung malalaman lang ni Bongbong Marcos ang sekreto ng pagsugpo, ay siya'y hahangaan ko na. Ibig sabihin talagang... walang mga walang sinasalvage, walang sabi ay tutok hangin at isa-salvage, wala. Walang ganon, pero magiging maayos ang successful. Kailangan lang makausap ko ang Pangulo at saka yung yung mga secret agent, yung mga tinatawag nila tuturo ko sa kanila paano sumpuin ang mga bangag.
Ay, Pangulo ang kakausapin. Ay, mo yung kaharian. Sino ang lumutas? Bilanggo lamang. Si Jose. 3 taong gutom, nilutas na isang bilanggo. Sa Bible, ano? Sa Bible. Pero may yung bilanggo pa, yung mga pantas ay walang magawa. Yung kinakain ng 3 payat na baka, kinakain ng matabang baka yung mga payat. Ayun pala ay 3 taong tagutom. Sino nagsolusyon? Si Jose. Yung itinapon sa balon ng magkakapatid kasi naiinggit. At paboritong anak ni Job. Ayun. Sa ating bansa, akong susolve ng Shabu. Sige. Tingnan natin. Pag hindi naging successful. Ibig sabihin, kakausapin nyo si... Ituturo ko. Magkailangan si Bongbong Marcos magkaroon ng malayang pakikipanayam sa mga mamamayan ng palitan ng pananaw. Sabihin, ano ang mungkahi mo sa ganitong problema? Kasi ang nakakaalam ng problema sa magbubukid, yung nagsasaka, hindi yung nagbubukid. Ay, diba? Sinong gusto nyo makausap? Kahit yung mga alalay niya. Si Bongbong Marcos. Kahit hindi si Bongbong, yung alalay lang niya, sabihin ko sa kanya, paano solvin ang Shabu. Na hindi katulad din na Duterte, napatayan. Napakasimple-simple lang. Iisa lang ang gagalawin dyan. Yung mga squatter, lagi nang ginagamit na mahihirap. Para sa mahihirap yung mga politiko. Pag nakatapos na andun, tambak pa rin ang mahirap. Puro lahat ng kasalanan, binibentang sa squatter. Paano malulutas ang kahirapan? Ako rin ang magbibigay ng solusyon. Iisa rin lang ang gagalawin. Isa rin lang. Isa din lang. Isa lang galawan. Ibig sabihin, hindi... Ubos ang squatter, wala na yung squatter na yan. Ilalagay yan ng tama sa tamang proseso. Ibig sabihin, yung inyo, suggest lang. Suggest. Magbibigay ako ng mungkahi sa sino mang tao ni Bongbong Marcos ang sekreto ng balance ng ekonomiya, ang paglutas sa Shabu na hindi kayang gawin. Magulo na nga kasi, magulo na. Kumbaga yung vice president at president hindi na ayos. Abay saka nagkita, yung anak nagbintang na patayin si Bongbong yung asawa at si Dralin. Yun namang ama, patayin daw ang 15 senador. Alam mo, nababastos yung ating malayang pamamahayag kapag ikaw ay may tungkulin, hindi parang kantuhan ang sasabihin mo. Yung mga salitang bangag, buang, ay hindi magandang bigkasin niya kapag ang tao ay may pinag-aralan. Kasi buong Pilipinas ang nakikinig sa'yo. Kailangan detalyado ang sasabihin, may napupulot na kaalaman para dalhin ang mga tao mo. Ay, paano madadala ang mga tao ni Duterte? Ay siya mismo ang pasimuno na nagsasalita ng bangag, buang. Walang nababago, gano'n na ng gano'n, di ba? Puntos sa puntos. Pero magbibigay kayo ng isang pamamaraan. Isa lang. Isa lang ang gagalawin para mawala ang mga squatter, yung mga mahirap na yan ay matapos na. Sa Shabu, isa din lang ang gagalawin. Pero naniniwala kayo na ang paghihirap ng tao nasa tao din? Nasa maling pamamaraan, hindi ang nagbabago ang ikot ng mundo, ang nagbabago ang tao. Tayo ang magbabago. Kasi ang alam ko dyan, tao din yung nagpapahirap sa sarili niya kasi siya'y tamad. Naniniwala kayo doon? So ay hindi na baling tamad, ay hindi naman pagod. Nakaw, ay katwira namang yan. Mas mahaba ang buhay ng tamad kaysa masipag. Basta yun ang nagiging problema ng mahihirap. Mahirap na nga, hindi pa magsipag. Ang mahirap sa mahihirap na nga, nagbababag-babag pa. Nag-iinggit-inggitan pa. Anong iuunlad? Dapat kapag mahirap, nagsasama-sama, nagkakaisa para may pwersa, may lakas. Parang walis, madaling maglinis kung sama-sama. Di ba? Parang itik, may isang pastol, nasunod sila. Doon, maraming pagkain. Ganon. Ay nangyayari, mahihirap na, nag-aaway-aaway pa. Nag-iinggit-inggit pa. Di ba? Kasi ang pero ilan ang kanyo sa paglalang? Ilan ang nilalang ng Diyos? Ang nilalang ng Diyos ay 2 beses lumalang. Paano kung may nanonood ditong pare, makikipag-batikos ang makikipag-dialogue sa kanila? Paano lumalang? Una, sinabi nga, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Kulang sa media, hindi itinuloy ang istorya nun. Ano dapat istorya? Yung nilikhang yun, ang lahi ng naging asawa ni Cain. Kaya si Cain nung lumabas nga doon sa kuwan ay nag-asawa sa bayan ng Nog. Ay samantalang ang nilikha lang ay si Batsyadan, ang inanak ay si Cain at si Abel. Saan galing ang Can? Ang naging asawa ni Cain.
ay doon yung sa unang paglikha. Nasabi, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Lumikha na, padalawa. At gumawa ng tao ang Panginoong Diyos sa lupa. Nag-anyong tao. At hiningahan, binigyan ng buhay. Ito si Adan na binati ng Diyos na sabi, bumati ka sa iyong angkan. Anong angkan? Anghel. O pumunta ka doon at binati siya ng mga anghel. Iginalang siya. Kasi ang kanyang pagkakapurma ng lupa, kumpleto rikado. O, buong buo siya. Samantalang si Eva, hinugot na lang sa kanyang katawan, hindi na galing sa lupa. Yung ikalawang nilikha na wala ding magulang. Hindi naman pinanganak yung mga yan, di ba? Ibig sabihin, yan, ipinanganak si Cain at si Abel. O, bakit yung mga yung patayan nung lumayas doon sa ay pumunta sa bayan ng Nog, nag-asawa daw. O, ay saan galing yung lahing yon? Isipin naman nila. O, kasi ibig kulang sabihin, sa kung may sa inyong pastor o pare, makikipagdebate ka. Hindi ako makipagdebate. Pakikita ko lang sa kanila yung paliwanag o formula na dalawang beses lumikha ang Diyos ng tao. Depende nga doon sa pangyayaring bakit nag-asawa si Cain sa bayan ng Nog. Sige, sagutin nyo, saan galing yung angkang yun? Samantalang ang binabanggit lang doon si Ibat si Adan ang nilikha. Pero bago nangyari yun, nauna yung sinabi nilang, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. May kausap. Dalawa silang nag-uusap. Diba? Ay yung anong may paliwanag mo doon sa nakapako si Kristo at sinabi niya, Ama, bakit niya ako pinabayaan? Sino yung Ama? Ay, ang tinatawag ditong Ama. Sa iyo, ilan ang Diyos? Abay, pag ako tinanong ninyo ay maraming Diyos. Ang hangin ay Diyos. Ang lindol ay Diyos. Sinong nagagalaw mundo ay napapagalaw. Sinong lumikha ng hangin? Diyos. O di isa ang Diyos. Sabi ng iba, isa nga. Pero totoo, isa lahat talaga Diyos. Oo. Ang bahagi ng katawan niya ay ulap. Lahat, hangin, bahagi ng Diyos yan. Diba? Ang sinasabi nyo kasi madaming Diyos sa lihim na karunungan na yan. Marami. Sa India nga, 1 milyon ang Diyos. Sa India. 1 milyon daw ang Diyos sa sinasabi ng India. Pero kalokohan yon. At ang sinasabi daw niya, ang Ama at ako ay Genesis chapter 1, ang Genesis chapter 2, magkaiba ang tao na nilikha dyan. Basahin nyo ng maigi, hindi si Adan at Eva ang unang tao. Meron na unang nilikha. Ibig sabihin, pinapaboran mo sinabi ni naring isang follower. Oo. Hindi lang sila. Oo. Kaya nga nag-asawa yung sa bayan ng Nog, meron na. Meron angka na. Ayun. Tama siya, magaling siya. Magaling siya. May paring mutya ka sa kanya, Ayaw, may pre daw mutya sa iyo. Saludo ako sa iyo. Totoo. Saludo. Ayun. Ibig sabihin, kada may tumama sa sinabi nyo, ay may pre mutya sa inyo. Oo. Ay, baka maubos. Alam mo, mahirap. Ang reliyon ay ginamit na kasangkalan para maging mayaman. Kumbaga, sinabi doon. At ginamit nilang kasangkapan ang kasulatan na ginamit nila para magkaroon sila ng pera, founder. Sino kang mayaman, digat yung mga founder nila. Pero yung mahirap nila, hindi nga nila mabigyan ng kabaong pag namatay. Di ba? Nasa ng pagkakaisa, nasa ng pag-ibig, wala. Kapag may pera, okay. Pag wala, wala din. Bali wala ka sa isang tao. Wala. Tingnan nyo ang mga simbahan nila para ng mga yung tawag ng mga kaharian. Pero tingnan nyo ang kapatid nila pag namatay, hindi mabigyan ng kabaong. Sa totoo lang. Magaling pang politiko, nagdo-donate. Ibig sabihin, ang pinagsisilbihan, simbahan. Parang gano'n na alata nila. At saka bakit ngayon hindi tanggapin na 10 piso sa simbahan? Wala na daw mabili. Hindi naman sinabi ng Diyos na huwag magbigay ng 10 piso kahit nga 5 lang pwede, di ba? Yung daw binigyan ng mayamang 1,000 lantaran ay talo ng 5 na binalot ng babae ng 7 buhol. Sa bahay pa binuhulan ng 7. Ay siyang inunor ng Diyos na nakalugod-lugod sa ikapo ang ginawa ng taong yon. Sa bahay pa binuhulan ng 7 buhol, wag lang malaglag sa daan. Samantalang yung mayamay lantaran, ang pagbibigay, kitang-kita. Ni-reject ng Diyos yun dahil nagyayabang. Kumbaga mga paimbabaw. Samantalang yung mahirap, 5 centavos ay pinakaingat-ingatan sa bahay. 7 buhol,
bago nakala sa simbahan, kaya yung nahingi ng ano nagtagal, ay kita niyan talagang matindi. Kung may kahoy pa daw kayong manalo, malimos daw. Meron. Meron pa. Pero willing kayong magbahagi pa. Pwede pa, kakaunti na lang. Ayun. Magaling yan sa kaso. Pagka kayo may mga haraping mga kaso, mga tuwiran, halos talo nyo ang abogado. Sa mga tuwiran. Kaya nga manalo eh. Sabi ka tatalunin. Diba? Ayun. Kape, magkakape tayo. Ay, pwedeng kape-kape. Ay, may nantay ka pa? May kapalitan yan. Magkakape tayo. Pwede. Asay! Sabihin mo nga, magtimplang kape. Alam mo, pagka yung wish ko na humingi lang ng mungkahi si Bongbong para lutasin ang kahirapan, ako'y kahit namamatay na. Payag na. Payag na ako. Sundin lang niya yung sasabihin ko na malutas ang kahirapan na laging paulit-ulit na ginagamit ng mga politiko na kami sa mahirap. Pag nanalo, lalong tumatambak ang mahirap. Walang nangyayari doon sa mga sinasabi. Yung mga propaganda nila sinasabi, walang nangyayari, walang natutupad. Paulit-ulit na, parang yoyo. Pag itinapon, babalik din. Oo. Ganon. Pag nagbigay sila ng mga ayuda, kung baga sa tubig, nababasa, hindi naman talaga tunay na basa. Ibig sabihin, ang gusto mo, yung hinaing mo, makaabot. Oo, na ang paglutas sa kahirapan ay walang puknat, walang putol. Pag nasabi niyo yung kay Pangulo, pag nasabi niyo, pwede na akong mamatay. Pwede na. Sige. Pati yung Shabu, kasama na yun. Bibigyan nyo ng solusyon. Ibig sabihin, wala dong makukulong, walang gayo. Wala ikukulong. Hayaan nyo silang lumaya. Hayaan nyo silang pag-alagala ng mga bangag. Paano yun? Tuloy yun. Hindi malulutas nga yan. Mawawala yan. Hindi lang alam nila kung alin tornilyo yung kakalasin. Yun. Isa lang. Sa mahirap, isa din lang ang gagalawin. Isa din lang. Yung bigas daw na 20 pesos, dapat ang kilo. Wala nang pakialam ako dyan kung magmahal magmura kasi ang magbubukid ay namuhunan. Kawawa nga magbubukid. Sinong lokong namuhunang ibibigay mo yung 10 piso, ibibinta mo ng 5 piso? Sira ulo sila. Ang mga negosyante sinungaling. Bakit? Sasabihin mo ganito na presyo? Oo. Sabi ko, lugi-lugi kami. Ang puno 10, yung pala 20 pesos kalahati ng tubo. Sasabihin lugi pa. Diba? Yan nga ang Ibig sabihin, kasi may nangako daw na 20 kilo na lang ang bigas. Magiging 20 kilo ang bigas. Sino nagsabi doon? Doon kayo bumili, kung totoo. Hindi nga daw natupad yung 20 kilo. Ayaw niyong ibuto yon. Kasi mahilig yung magsabi ng hindi ginagawa sa kanyang sarili. Ayaw mag-ibuto. Yung mga nangangako na hindi nagagawa, huwag niyong ibuto. Sa totoo lang. Sanay sila sa lukuhan. Ibig sabihin, pagka nasabi mo yun, talagang pinapuntahan ka dito sa Mindoro, ay willing ako sumama. Willing ako. At pag nasabi nyo na, pwede tayong mamatay. Ay, ba't tayo? Ay, ako na lang. Ayun. Hinihiling ko yun sa Mandakila na sabi ko, bago ako tumanda, maganap man lang na masolusyonan ang kahirapan, masolusyonan ang Shabu, na bakit ang daming utak? Paano ba gagagalaw? Ay, ang daming pera ng mga yan, kahit isang taon, hindi yan magugutom yung mga nakaupong yan sa Malacanang. Kasi busog, hindi nag-iisip ng ano. Alam niyo ang tao matalino, gutom. Alam niyo pag gutom kayo, alam niyo kung saan kuko kayo ng pagkain. Totoo po yun. Ang mga busog na tao ay hindi po nakakapag-isip ng magaling. Kasi busog eh. Oo, wala busog. Silang, walang isang iisipin. taon silang hindi magtrabaho. Marami silang yung sinasabi niyong Malacanang mga busog. Busog. Totoo yun. Baka yung iba nga dyan, madaming kabit kasi ang daming pera. Kabi-kabila ang kabit. Diba? Dapat nga ang Malacanang ang unang naglilinis eh. Yan ang tinatawag natin i-drug test ninyo ang Malacanang. Baka marami na dyan sila ang nakakabili ng Diba? Ang paglilinis muna sa taas bago sa baba. Hindi laging baba ang nililinis.
O, diba? Kung tutuusin. Pero doon sa ating sistema, wala lang nililinisin. Tatapusin na natin sa sistema ko. Wala na. Pagbigyan nyo lang akong magmungkahe. Ayun. Secret. Ang dapat makalam lang ay si Bongbong Marcos, yung mga intelligence, kung sino yung ginagamit nilang intelligence, kung paano lutasin ang Cebu. Kasi yan ay silent war. Yan pinakakalat ng ibang bansa sa atin para tayo maging buang. Ay pag tayo sinakop, wala tayong laban. Kasi puro na tayo eh. Wala na. Wala na, kumbaga. Silent. Yan ang silent war. Yung COVID, war din yun. Ay alam mo, nakapagligtas sa akin sa COVID. Yung hindi pagligo, kasi walang namatay na katutubo, walang namatay na mga siraulo sa lansangan, yung mga taong grasa. Anong sekreto doon? Hindi sila naligo. Tapos sinabing hugas kamay, linis, yun ang namatay kasi bukas na bukas ang katawan nila. Madali silang pasukin ng virus. Pansinin ninyo, bakit hindi na pag-aralan na mga taong hindi naligo ay hindi makayang pasukin ng virus kasi sarado yan. Mabaho nga, namamaho. Walang namatay na mga taong grasa nung panahong mahigpit ang COVID. Pansinin ninyo. Kaya naging loko-loko rin ako. Hindi na rin ako lumigo. Kasi yun ang daan para humaba ang buhay. Maging loko-loko na rin tayo. Ay, yung aming loko-loko si Agato sa bago ay yapak, nakashort, natutulog sa lansangan, nanghihingi lang ng pagkain. Bakit buhay pa si Agato hanggang ngayon? Bakit ang COVID ang nalayo? Pansinin mo. Ayun nga. Ayun, yun nakinig yung testimonya. Nakinig nyo na ang testimonya ni tatay, At hanggang dito na lang kasi lobat na ako, mga kamangyan. Shout out po sa lahat ng tumambay at God bless na din, pagkakaping ko muna sila.